Lahat ng nakikita mong malaking negosyo ngayon ay nagsimula sa maliit. Tandaan mo, hindi hadlang ang maliit na puhunan sa pagtupad ng iyong pangarap na negosyo. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, hahayaan mo bang dumaan ang panahon na wala kang gagawin? O magsisimula ka ng maliit ngayon para matupad mo na ang matagal mong pangarap na negosyo? Nandito ang 9 na simpleng negosyo na pwede mong simulan agad-agad. Number 1, hotdog sandwich. Nabalitaan nyo na ba si Kuya Agosto na nag-viral na nagtitinda nito sa Divisoria sa Manila? Nako, kayang-kaya mong gayahin at simulan dyan lang sa bahay nyo. Siyempre, napakasimple lang ng negosyo na ito at napakadali mo lang simulan. Pwede kang magkaroon ng iba't ibang varieties ng hotdog kagaya ng king size, jumbo o regular. Para mas masarap at mabenta ang hotdog sandwich mo, lagyan mo ng gulay kagaya ng lettuce, pepino at lagyan mo rin ng mayonnaise at ketchup. Para mas masarap at pumatok, lagyan mo ng madaming cheese para mas espesyal. Siguradong mabenta to kasi nakakabusog na at mura pa. O di ba? Ang simple lang at kahit sino, pwedeng-pwede simulan ito basta may sipag at determinasyon. Kung sa palagay mo, ito na ang para sa'yo, pakitype ang hotdog sa comment section. Number 2, twist potato. Siguradong napakalakas nito dahil hindi marami ang nagbebenta ng twist potato. 5 na items lang ang kailangan meron ka para simulan ang negosyo na ito. Yung gamit ng pang-twist na potato, stick, mantika, powder flavor at patatas. Siyempre, kailangan mo bumili ng pang-twist ng patatas at makakabili ka nito sa Shopee or Lazada. Pwede ka din bumili sa Quiapo o sa Divisoria at mura lang sa halagang 200 pesos. Napakadaling simulan at for sure, wala pa nito sa lugar nyo dahil hindi marami ang kompetensya nito. For sure, magiging malakas to sa lugar nyo. Imagine kung ikaw ang mauuna sa inyo, siguradong maganda ang future ng negosyo na ito. Kaya itry mo na. Kung wala pa nito sa lugar nyo at gusto mo na ikaw ang mauna, type patatas in the comment section. Number 3, nachos. Pwede kang magnegosyo ng nachos. Depende sa'yo kung low budget nachos ang gusto mo na kung saan Mr. Chips ang bibilin mo or yung regular na mas malaking nacho chips. Meron ang Snackers na nacho chips sa halagang 70 pesos for 500 grams. Maaari mo tong hatiin sa 4 or 5 orders ang isang 500 grams na nacho chips. Dagdagan mo lang ng onting beef at cheese, sibuyas, kamatis, at pwede mo na itong ibenta ng 55 pesos per tub. Ganun lang kadali. Meron ka ng nacho chips business na pwedeng-pwede mong simulan sa bahay nyo. Number 4, taco tray. Napakabili nito sa mga nagpapotluck sa opisina. May birthday party at sa iba't iba pang mga okasyon. Kaya mag-research ka na para sa business na ito. Hindi ito ma-effort gawin at simple lang din ang ingredients nito. Kagaya ng taco shell, 500 grams giniling na baka, bumili ka lang ng McCormick na taco seasoning, kamatis, sibuyas, pipino, lettuce at cheese sauce. Sa isang 8x12 na aluminum tray, pwede kang gumawa ng 8 to 9 na taco. Ang puhunan mo sa isang tray ay papatak na 220 pesos lang at kayang-kaya mong ibenta ito ng 350 pesos per tray. Kung sa palagay mo ito naman ang papatok sa'yo, type taco in the comment section. Number 5, mango sago. Ngayon na murang-mura ang mangga dahil nasa panahon, ano pang hinihintay natin? Inegosyo mo na. Bumili lang ng sago sa palengke at pakuluan. 1 kilong hinog na mangga at i-blend mo. Ilagay mo ang sago, evap at condensed na gatas at all-purpose cream. Paghaluin lang lahat ng ingredients at i-chill mo na ng 4 na oras sa ref. Sa halagang 300 pesos, kayang-kaya mo nang magsimula ng negosyo at kayang-kayang kumita dito ng mahigit 500 pesos kada araw.
Kung gusto mo naman ito ang maging negosyo mo, type mango in the comment section. Number 6, burger business. Nasa sayo kung gusto mong gumawa ng sarili mong burger patty or bibili ka na ng ready na burger patty sa palengke. Para mas maging special ang burger mo, pwede kang gumawa ng homemade mong coleslaw. Kung matindi ang kompetisyon sa lugar nyo, siguraduhin mong may something extra or special sa produkto mo para ikaw ang pipiliin lagi ng mga customers. Karamihan ng mga nagtitinda ng burger walang coleslaw, kaya kung meron ng sayo, mas magiging mabenta yan. Pwede ka din gumawa ng sarili mong cheese sauce para mas makamura ka at mas masarapan ng mga customers mo. Kung kaya mo naman gawin tong negosyo, type burger in the comment section. Number 7, Pinoy hot cake. Para naman sa murang merienda na napakadali ding simulan, nandito ang Pinoy hot cake. Kailangan mo lang dito ng itlog, water, vanilla extract, harina, baking powder, at gatas. Paghaluin mo lang lahat ng ingredients at iprito, lagyan ng mantikilya, asukal, okay na. Sa sobrang dali nito, walang dahilan para di mo kayanin simulan ang maliit na negosyo na ito. Pwede mong ilagay sa isang microwavable ng maramihan or ibenta mo ng isa-isa. Depende kung sino ang target customers mo. Kung gusto mo naman simulan ang small business na ito, type hotcake in the comment section. Number 8, Graham Balls. Napakamura naman ang puhunan ng negosyo na ito dahil sa halagang 200 pesos lang ay pwede mo nang simulan. Kailangan mo lang ng isang crushed graham, condensed milk at paghaluin. I-mash ng maigi. Tapos, bilugin gamit ang 1 tablespoon at ikut mo uli ng crushed graham. Lagyan mo ng marshmallow, nips, or kahit anong sprinkles. Sa maliit na puhunan, maaari kang makagawa ng 3 box with 12 graham balls. Pwedeng-pwede kang magpa-made to order nito, lalo na sa mga children's party at sa iba't ibang okasyon. Pwede mo din naman ibenta ng tingi-tingi kung sa palagay mo yun ang mas mabenta sa inyo. Kung meron ka namang estudyante, pwede mong ipabenta sa anak mo sa eskwelahan nila. Try mo na sa 200 pesos, pwedeng-pwede kang magkaroon ng extra income kahit nasa bahay ka lang. Number 9, mixed fresh fruit juice. Kung meron ka naman mas malaking puhunan, pwede kang magbenta ng fresh fruit juice. Ito yung makikita mo sa mga market or street food sa ibang bansa, kagaya ng Korea at Japan. Dahil din health conscious na ang mga tao ngayon, dahil sa dami ng sakit na nagsusulputan, maaaring maging profitable ang business na ito. Makakamit natin ang pangarap na tagumpay, hindi sa pamamagitan ng laki ng puhunan, kundi sa pamamagitan ng lakas ng loob at determinasyon. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!